Hello guys, so time check, it's already 4:28 p.m. in the afternoon and it's Tuesday today. And pag-usapan natin kung bakit ako naging content creator or tech content creator or saan ba ako nag-start. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Jet and I'm currently a graduating BSIT student. Story time lang tayo saglit. 2 years ago, so backtrack lang tayo saglit. 2 years ago, while I am studying and trying to develop something, so specifically sa web development, since yun yung naging forte ko during my college days, nag-decide ako mag-aral ng freelancing and I want to have an experience in doing freelancing. But there is a time na nahirapan akong magpatuloy doon since I have no working experience or I do not have any experience yet. And kung about sa web development naman yung pag-uusapan natin, wala pa rin naman akong portfolio na nabibuild ko or project or personal projects na nabibuild ko na pwede kong i-showcase or mai-showcase ko sa portfolio ko online. And marami mga opportunities online kahit dati pa naman, 'di ba? Isa na dun sa nakita ko is yung social media management, virtual assistant, and many more. And marami pang iba. So, para magkaroon ng experience in social media management or in freelancing field, I decided na gumawa ng TikTok account ko and I tried to create a review or parang video about a power bank, specifically yung AuraShare OT10M na power bank. So that was my very first video doon sa TikTok ko. And that time kasi medyo nagkakaroon ng mga tips, nagkakabigayan ng mga tips online, and isa dun sa mga nakikita ko dun is yung affiliate marketing. So ano ba yung affiliate marketing when it comes to social media? So para may idea din kayo, affiliate marketing is like merong isang business or merong isang store and then you will promote their products online, i-market mo siya on your own, and then when someone purchase a product under your affiliate link na pinrovide mo sa mga viewers mo or audience mo, you will get a commission on it. So it is a commission-based monetization tool sa isang social media, specifically sa TikTok. So yung percentage ng commission doon ay based sa seller, based sa store, based sa isinet sa'yo ng store na percentage mo, and also based din doon sa product itself. So the commission is not fixed or stable. Sometimes may mga pagkakataon na nawawalan ng commission yung isang product. So first time na nagka-idea ako when it comes to affiliate marketing is way back nung junior high school pa ako, which is the Lazada affiliate, if you are aware on that. So nauuso, kung napapansin nyo sa social media, nauuso yung mga post na parang clickbait, and parang kapag kinlik mo yung picture, yung pala link pala yung kiniklik mo. So noon pa man nauso na yung affiliate marketing sa Lazada, and unfortunately nagtry din ako doon before dahil nga underage pa ako that time. Wala akong mga requirements, wala akong ma-submit na valid ID kasi kailangan ng valid ID para magka-valid ID, and hindi pa kasi ganun ka dali yung mga process that time. So hindi ako nakapasok sa Lazada affiliate. Nagkaroon lang ako ng idea. So nung senior high ako, ABM ako, no. So nagkaroon ako ng idea when it comes to business, when it comes to marketing. So nagka-idea ako doon, which is the affiliate marketing, and hindi rin ako nakapag-try sa Shopee since same lang ng reason, mahirap ang mga requirements, and basta hindi kagaya ngayon, sobrang lawak na ng resources when it comes to information kung paano magsa-sign up as an affiliate, kung paano gagawin yung lahat.
almost nasa social media na lahat yung info. Unlike before na you have to study well, you have to research it para makuha mo lang yung idea. Yun yung nangyari. Fast forward na tayo during my college days. I'm looking for a side hustle to support my everyday needs, expenses, tsaka yung ministry din na ginagawa ko. So, naghanap ako ng experience sa social media management and nakapanood din ako ng mga courses about that. Nag-invest din ako. So, hindi naman siya ganun kamahalan yung mga knowledge na na-invest ko. Doon ako nag-start hanggang sa nakagawa na ako ng TikTok account and gumawa ako ng power bank review. And nalaman ko na may affiliate program. Hindi ko alam kung legit ba. Hindi ko alam kung kikita ba ako doon or what. Basta tinry ko. And after ko i-try, yes, wala namang views. Walang nanood, walang bumili. And nagkaroon lang ng time na napaisip ako, what if try ko mag-invest sa ads since napakadaling mag-invest for advertisements sa TikTok. Actually, sa TikTok mismo, napakadaling mag-advertise doon unlike sa Facebook na medyo marami pang mga details na kailangan. So, napakadali lang, GCash lang. Tinry ko, kung di ako nagkakamali, for 37 pesos lang. Because may discount kapag first time user ka ng TikTok ads, TikTok shop ads. So ang unfair nun bilang affiliate marketer kasi sobrang liit lang na commission, pero yun nga, nag-ads ako. Pero dun sa process na yun, dun ko na unawaan kung paano nag-work yung affiliate system sa TikTok, and hanggang sa na-realize ko na pwede palang kumita dun. Medyo na-redirect yung focus ko from doing social media management na freelancing to content creation. Ano bang difference ng affiliate marketing or pagiging affiliate sa store or pagiging seller? So sa seller kasi, ikaw yung magse-set up ng business mo, ikaw ang sagot sa lahat ng mga expenses mo, sa packaging, sa delivery, sa shipping, sa mga request, sa mga communication with the client or customers. So lahat ikaw yung sasalo nun. And kung may mga tauhan ka pa, ikaw rin yung magpapasahod sa kanila. But on the affiliate marketing side, wala kang hawak na inventory except dun sa product na on hand na ipopromote mo. Wala kang gagastusin sa delivery. Hindi ikaw yung magde-deliver sa kanila. Hindi ikaw yung makikipag-usap sa mga customers directly. Hindi rin ikaw yung gagastos sa mga packaging at expenses or recurring expenses ng business. So, the only thing that you need to do is to promote, to create content that converts into sale. You can do this with your own time, on your own comfort. So, kung kailan mo trip, pwede mo siyang gawin. Ang maganda pa dun is nakakapag-build ka ng personal branding mo. And over time, kapag lumago na yung account mo, there will be a time na brands will communicate with you via email or chat, direct chat. So, they will message you or they will propose a collaboration with you para i-promote yung product and services nila. Sometimes it is a paid collaboration and sometimes ex-deal yun. Kumbaga, makaka-receive ka ng products nila for free in exchange of a content. Naparami ng opportunities talaga when it comes to affiliate marketing or sa content creation in general itself. So yun, punta naman tayo sa update kung kumusta naman yung affiliate marketing journey ko or pagiging content creator journey ko right now. So ang masasabi ko lang is, ang ginawa ko kasi ay inalign ko yung passion ko and kung ano ba talaga yung gusto ko dun sa affiliate marketing. Pwede ka naman maging content creator or affiliate marketer na wala kang personal branding or wala kang tinatawag natin na niche or category. But mas mahihirapan ka kasi since hindi alam ng mga collaborators mo or yung mga sellers na makakausap mo, hindi nila malalaman or ma-specify kung ano ba yung
target audience mo or yung audiences na kinikater mo. So, for example, sa akin, I usually do a content about technology, about IT, about gadgets. So, yun kasi yung mga passion ko. Ang maganda pa kasi doon, kapag passion mo kasi yung ginagawan mo ng content, minsan effortless na lang sa'yo kasi alam mo na yung pasikot-sikot doon sa mga bagay. Lalo na kapag yung pinopromote mong gadget or yung pinopromote mong product is pinaniniwalaan mo talaga and ginagamit mo talaga siya. So, makakapagsabi ka talaga ng confident about dun sa insights mo, about dun sa product na yon. So, ganun yung ginawa ko. Kung ano yung passion ko, kung ano yung interests ko or hobbies ko, yun yung ginawa kong niche or category dun sa mga content ko, which is all about tech, IT, and electronics or gadgets. Pag nalaman kasi ng mga sellers or yung mga kakolab mo kung ano yung category mo, mas magiging madali yung pakikipag-collab mo sa kanila, and at the same time, mas magiging effective yung marketing strategy na gagawin mo since yung mga audience mo is aligned dun sa mga hobbies mo and interests mo. So, mas madali ka makikipag-communicate sa mga audience mo and mas makukuha mo yung tiwala nila sa mga content na binibigay mo online. Mga products na na-promote ko na before, wireless mouse, keyboard, wireless keyboard. So, yung mga microphones, cameras na action cameras. So, ano pa ba? Mga audio devices, speakers, Bluetooth earphones. So, yon, napakarami ng mga Bluetooth earphones na na-receive ko na, and some of them I use personally kasi talagang nagustuhan ko yung quality nun. Ang maganda lang talaga kapag nagkaroon ka ng specific personal branding or niche is napapadalhan ka ng mga brands, and at the same time nakakatuwa lang kasi napakadali lang i-explain dahil aware ka na or alam mo na yung mga pasikot-sikot sa mga products na yun. Case in point sa akin, hindi ko naman masasabi na audiophile ako, pero alam ng tenga ko kung ano yung mga magagandang sound sa hindi. So, pwede ako mag-compare ng mga Bluetooth earphones. Now, dahil may tiwala sa akin yung mga audience ko when it comes to audio devices like headphones or earphones, kung ano yung sasabihin ko, yun yung paniniwalaan nila. Kasi nga, kilala nila ako sa pagiging matalas yung tenga at pagiging maselan sa audio. And also, maganda dyan, kapag meron ka kasing niche, pwede mo i-compare yung mga previous product mo with each other para magkaroon ka ulit ng content. So, sa totoo lang, endless ang possibility when it comes to content creation, lalo na kapag meron ka ng mga gamit dyan. So, question, paano ba makakapagsimula kung wala naman akong product or wala naman akong ipopromote? So, masasabi ko lang doon is, you can start on what you have. Like me, that time kasi, yung power bank na yun is kakabili ko lang, and I do think na yun yung pinakamagandang i-share since knowledgeable ako when it comes to that product and I personally use it. Kaya yun yung ginawa ko. And then hinanap ko sa online kung ano yung link ng product na yun. So, napakarami na nating mga nabili sa e-commerce sites or sa mga shops online. Napakarami na nating mga product na nabili dyan. Mostly sa bahay natin, kahit saan kayo tumingin. For sure, meron dyan yung mga nabili natin online before. Lalo na yung mga personal things na ginagamit mo talaga. So, pwede mo yun i-promote. Pwede ka magsimula mag-content doon about that. Yun yung technique na ginawa ko eh. I started on what I already have. Then, kapag nagkakaroon ako ng extra budget ko, i-reinvest doon sa mga products na pwede ko pang i-promote in the future. So, ganun yung cycle ng pagiging content creator or affiliate. Maghahanap ka ng mga products, pag-aaralan mo yung products or you will experience it yourself, and then you will just share your insights or share mo lang kung ano bang na-feel mo or ano bang na-experience mo when using that product. Kasi kapag ang content na ginawa natin is mag-i-inform lang tayo na
this is the specs, this is the battery life, this is the... So, hindi kasi masyado makaka-relate ang mga users natin. Pero kapag ang content na ginawa natin is relatable, kumbaga yung mga totoong experiences natin, mas madali natin magagawa yung pag-affiliate or pagko-content at mas magiging effective yung pag-market natin. Nagawa ko yung lahat ng yon kahit na wala pa akong 1K followers sa TikTok before. And ngayon magto 2K followers na ako sa TikTok, and currently this year nag-start lang ako mag-spread out ng mga content ko sa iba't ibang platforms ko like YouTube, TikTok, Threads, IG, FB. So limang social media platforms ngayon yung pinagdadaanan ng mga videos ko. So more chances of winning, more chances of finding any collaborators or brands out there. May bibigay ko lang na tip sa gusto rin mag-start kung paano yung ginagawa ko. Just start lang. Huwag mo nang itayin yung perfect timing. Ang kailangan mo lang naman is matinong audio at camera. Kahit hindi pa perfect yung camera mo, kahit hindi pa malinaw, you can start. Kasi even ako nag-start lang din ako sa blurry, malabo na camera. So ayun, just start on what you have. Be grateful sa kung ano meron ka. Gawin mo lang yung best mo sa mga ginagawa mo. And ang pinakamahalaga sa lahat, enjoy mo lang. I-enjoy mo lang yung ginagawa mo para hindi mo masyado ma-feel na trabaho yung ginagawa mo. So ayun lang muna siguro para hindi tayo masyado mapahaba sa vlog natin. Actually, hindi talaga ako ginaganahan mag-video at tinatamad talaga ako mag-content ngayon, pero pinilit ko lang na mag-show up and maging consistent. Kung may natutunan kayo, please subscribe if nasa YouTube kayo, and please like and share if you found this helpful, and follow for more. See you on my next vlog.